Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan nitong si Anthony Joshua kontra Otto Wallin, na kung saan magsisilbing main event ito sa gabi ng bakbakan. Nagaganapin naman sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. Fight schedule po nito December 23, taong kasalukuyan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan mo yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Dahil sa mata ng maraming fans, yamado talaga si Anthony Joshua dahil kilala na talaga ito. Unlike dito kay Otto Wallin na hindi ganong kilala mga kaibigan. Kaya alamin muna natin kung ano ba ang kakayahan ni Otto Wallin, kaya ba niyang talunin si Anthony Joshua sa bakbakan na ito o easy fight lamang siya kay Joshua. Okay, alamin muna natin, unahin natin ang sa panig ni Otto Wallin. Itong si Otto Wallin po ay may impresibong kartada. 26 wins with 14 wins coming by way of knockout. May isang talo lamang. At wala pang naitalang tabla sa kanyang record. May edad na 33 anyos at ang height nito ay 6 foot and 5.5 inches o 197 cm. Reach 78 inches o 198 cm. Southpaw o Kaluiti ang boxing hero ito na may knockout ratio 53.85%. Huling lumaban po ito noong September 30, taong kasalukuyan or nitong taon lamang. Murat Grasib ang kanyang nakalaban na kung saan ay panalo ni Otto Wallin ang kanyang laban kay Grasib by split decision scheduled 12 rounds. Sa kanyang record, di ba nasabi ko na may isang talo na ito. At ang tumalo sa kanya mga kaibigan ay ang future world champion pa po lamang noon na si Tyson Fury. Nangyari po yan noong September 4, 2019. Natalo si Otto Wallin by unanimous decision pero napakaganda po ng kanyang ipinakita sa laban. Oo, nahihirapan din si Tyson Fury. Katunayan, ano pa nga si Tyson Fury doon? Parang nasugatan sa kilay kung di ako nagkamali. So, pagdating sa experience nitong si Otto Wallin, ang pinakamatindi na nakalaban nito na talagang nakilala natin mga kaibigan ay si Tyson Fury. Pagdating naman sa achievement ng boxing hero ito, nahawakan niya noong 2018 ang European Union Heavyweight title na kung saan nakalaban ni Otto Wallin itong si Adrian Grant. Panalo siya by unanimous decision. Skills naman itong si Otto Wallin, boxer puncher, pressure fighter style, ibig sabihin mahilig umabante, defensive style, yung kanyang backpedal, tapos nagpakalwa ng mga counter, willing sa brulan o tututo na bakbakan ang boxing herong ito. At may pagka-agresibo din po ito pagka nakapabor mga kaibigan. Take note, makamay ito. Masipag talaga ito kung bumabato ng suntok mga kaibigan. Kaya nga nahirapan din si Tyson Fury nung nakaharap niya ito. Ngayon, sa panig naman ni Anthony Joshua. Si Anthony Joshua naman po mga kaibigan, bagamat alam na ng maraming mga boxing panatiko, mga boxing fans, Pinoy man yan o ibang lahi, na talagang itong si Anthony Joshua ay isang world champion noon. Sa ngayon, may impresibong kartada itong si Anthony Joshua, 26 wins with 23 wins coming by way of knockout, may 3 talo na, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo mga kaibigan, isang beses lamang ito nakatikim ng technical knockout or knockout sa mga kamay naman ni Andy Ruiz Jr. Yung tabatsoy. Unang pinabagsak si Ruiz pero nakabawi si Ruiz. At yun na nga, hindi kinaya ni Joshua yung pressure na ginawa ni Ruiz. Sa kanya namang 2 talo sa pamamagitan po ng puntusan, nakalaban naman niya ang Ukrainian technical fighter na si Alexander Usyk, na dalawahan siya doon mga kaibigan. Hindi na kuha
ni Anthony Joshua ang adjustment tulad nung nagawa niya dati sa kanyang rematch kay Andre Ruiz Jr. Iba talaga si Alexander Usyk, mga kaibigan. Iba talaga yung kalidad ni Alexander Usyk. Dahil si Joshua, bagamat lamang sa power, pero hindi pa rin niya nagawang makapag-adjust sa galaw ni Usyk. At nahihirapan, at yun nga, natalo pa siya doon sa ikalawang laban. May edad na 34 anyos itong si Anthony Joshua. Height 6 foot and 6 inches o 198 cm. Reach naman itong si Anthony Joshua po ay 82 inches o 208 cm. Orthodox naman ang stance itong si Joshua. Knockout ratio 88.46%. So mataas ang knockout ratio ni Joshua, mga kaibigan. Kung inyo napapansin, 53.85% ang knockout ratio ni Otto Wallin. Hindi pwedeng maliitin ni Anthony Joshua ang power ni Otto Wallin dahil pagka solidan siya dito, lalo na expose ang kanyang kahinaan sa mukha, may kalalagyan din siya dyan, mga kaibigan. Sa height, hindi magkakalayo. Doon sila medyo malayo ang distansya sa sa reach dahil mahaba po talagang galamay ni Anthony Joshua. Pagdating sa activity, huling lumaban po itong si Anthony Joshua, Agosto 12 taong kasalukuyan din. Robert Helenius, na kung saan comeback fight ni Anthony Joshua po yon mula sa 2 beses na pagkatalo sa laban niya kay Alexander Usyk. Impresibo ang pagkapanalo ni Anthony Joshua sa kanyang comeback fight dahil ninockout niya si Robert Helenius sa ikapitong round sa kanilang bakbakan. So sa karanasan ni itong si Anthony Joshua po, mga kaibigan, marami siyang mga nakalaban na kilalang boksingero dyan sa heavyweight division. Alexander Usyk, itong si Josie Parker, tapos itong si Jermaine Franklin, si Dylan White, parang nakalaban din yata nitong si Anthony Joshua. Basta mas marami ang mga nakalaban ni Anthony Joshua na kilala po sa heavyweight division. So kung sa karanasan tayo, lamang sa karanasan si Anthony Joshua. Pero hindi naman gaanong naiiwanan itong si Otto Wallin dahil isa sa nakalaban ni Otto Wallin ay ang kasalukuyang world champion ngayon sa heavyweight division ni si Tyson Fury. Alam naman natin kung gaano kadelikadong kalaban si Tyson Fury, mga kaibigan. So kung sa achievement naman tayo, ay lamang talaga si Anthony Joshua dahil dating world champion po siya. Pagdating sa skills, sa tingin ko, mga kaibigan, lamang sa skills dito si Anthony Joshua. Dahil itong si Anthony Joshua, bawat laban iba-ibang galaw. Minsan boxer puncher, minsan technical fighter. Sa makatuwid, all around fighter itong si Anthony Joshua, mga kaibigan. So lamang siya sa power, lamang pa siya sa skills. Kaya dito, mga kaibigan, prediction natin dyan, Anthony Joshua ang mananalo by technical knockout, o kung di man magawang may knockout ni Anthony Joshua dahil makunat din itong si Otto Wallin, sa tingin ko lalamang pa rin si Anthony Joshua o manalo pa rin ito sa pamamagitan naman ng puntusan, split or unanimous decision. Sa panig naman ni Otto Wallin, mga kaibigan, dahil alam naman natin na ito po ay boxing, ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen, na kung saan maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa ating inasahan. Ang tanging dyan sa lamang dito ni Otto Wallin ay ang maka-upset kay Anthony Joshua. Ang tanong, may posibilidad ba? Oo, may posibilidad po, mga kaibigan. Boxing ito. Hindi porkit dihado dito si Otto Wallin ay walang kakayahang manalo. Tandaan natin na hindi porkit dihado na sa laban ay talo na talaga yan. Hindi. Dahil tandaan natin ang isa sa sinabi ni Gennady Golovkin na isang suntok lang kayang magpabago sa takbo ng laban. Ay paano kung makapagpatama ito ng maganda sa pagmumukha ni Anthony Joshua? Diba? Pwedeng magbago ang laban. Tulad ng laban niya kay Andy Ruiz. Isang suntok lang din yung tumama ni Andy Ruiz, mga kaibigan, na ininda talaga ni Joshua. Nagbago ang takbo ng laban. Natalo pa nga si Joshua sa pamamagitan ng technical knockout nung una nila pagkaharap, mga kaibigan. Kaya, lalo na kung sa tangkad ang pag-uusapan ay hindi po magkakalayo. Kaya, ingat-ingat dito si Anthony Joshua. Baka ma-upset siya dito kay Otto Wallin sa bakbakan, mga kaibigan. Oo. Pero kung ako ang tatanungin kung sino po ang may mas malaking tsansa sa panalo, ay siyempre, Anthony Joshua po yan, mga kaibigan.
Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.